All right, mga lalabs, mga vayots, mega love shoutout po sa inyong lahat. Zile zile, zile zile yo aler gyal mile mile, mile mile. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabayan, lalo na po sa aking mga kapwa ko OFW, mega love shoutout. Yung topic natin ngayon, mga kabayan, halaka. Si Maharlika pala, mga kababayan, ay nanganganib ang kanyang buhay sa Amerika. Bakit? Nung una, nag-live sila doon sa Malibu. Sa Florida yata yun Malibu, di ba? Mayroon silang, according to Kaloy Roy, bagong lipunan, na may kaibigan sila na nagsabi, kaibigan si Maharlika, na huwag siyang mag-live. Dahil pala, meron palang 3 grupo di umano ang nagtatangka sa buhay ni Maharlika. Bakit? Siyempre, maraming mga ibinulgar si Maharlika na mga katiwalian sa Pilipinas ng mga grupong ito. Unang-unang grupo doon ay ito daw, siyempre, yung mga makakaliwang grupo na alam naman natin na kung saan ay nagsanib puwersa ngayon itong makakaliwa, itong pulahan at dilawan, kaya nagiging pulawan. So yung pula, yung pink, yung dilawang pink, isa na yan sa dahil sa unity ni PBBM. So nagsanib puwersa yung mga pink, si Pipi, at yung pulawan. So, ngayon, yun yung una. Pangalawa ay itong may mga, bahala na kayo sa una ha, yung unang sentence, basta dito na ako sa pangalawa, yung mga lords. Tandaan natin, mga kababayan, na may, although binalita yan sa media, mga, hindi naman, tawag yan, tabloid pala yun. Binlag ko din yan na yung mga lords na binukilya ni Maharlika dahil hindi kinakagat ng mga mainstream media sa Pilipinas, yung mga nag-import ng mga ipinagbabawal na gamot na nahuli doon ng Australian Federal Police. Basta mga lords sila. Pangatlo, di umano si Medusa nagpadala ng isang general, hindi natin alam kung yun ba ay general ng AFP, PNP, basta general. Pinadala niya doon, di umano according to Kaloy Roy. No? Kaya pinagbawalan sila ng si Maharlika, sinabihan siya ng kanyang kaibigan doon na huwag ka mag-live kung saan ka ngayon dahil baka matrace ka ng mga grupong yun, pupuntahan ka doon at persilapin. So yun, kaya hindi na sila nagla-live at hindi din sila nagtagal sa mga areas na yun. Baka ma-trace sila. Ngayon, sabi ni Kaloy Roy, bago siya, nang nasa airport siya kahapon, no, nag-live siya sandali, sabi niya nga, mayroon daw sila sanang kikitain na isang general na mula sa Pilipinas na nais daw makipagkita kay Maharlika. Sino yung namasahe, gumastos sa general na iyon kung sino siya? Bakit siya pumunta sa Amerika at ang sadyain lang niya ay si Maharlika? Anong meron? Si Maharlika hindi naman politiko. Diba? At wala siya sa Pilipinas. So malinaw po, mga kababayan, na makikipagkita sana yung general na yon, either siguro kausapin si Maharlika na tigilan na ang pagsisiwalat ng mga katiwalian laban sa gobyerno ngayon. Nga sinasabi nga ni Tatay Digong kagabi ay wala na pong oposisyon, lahat na nahimik.
kagaya ng kanyang administrasyon dati, aba, kulang na lang pag-utot at kung anong amoy ng utot ni Tatay Digong ay ibabalita ng media. Ngayon, wala mga kababayan. Tahimik, lalo na sa mga talagang isyong kahihiyan para sa administrasyon. Walang media. Yun na nga lang sa sa isyo ng tawag dito, yung Okada. Balita yun na sinumpang salaysay yun. Kinumuha doon yung Reuters, yung Bloomberg, yung kung ano-ano pang media doon. Diba sa Japan, balitang-balita doon yun. Yung Okada issue na yan dahil wala palang casino sa Japan. Balitang-balita doon yun, yung heavy luggage na yan na pinabulaanan ni Martin Romualdez, sinagot niya nung conference niya, no? Sumagot siya doon nung tinanong siya ng isang reporter ng Rappler. Fake news daw yun. Isa yan. Walang media sa Pilipinas na nagbalita. Bakit? According to Tatay Digong, ang mga media ngayon ay nabusalan. So, ano ba ang pakay ng general na yun? Bakit siya makipagkita kay Maharlika? Hindi natin alam. Either siya mismo may dalang ganito or nag-hire siya ng tao doon sa Amerika para pagpupunta doon siya makipagkita kay Maharlika, may kasama siya at yun yung gaganito kay Maharlika. So, pinadala daw yun. Di umano ni Mendoza mula sa Malacanang ang general na yun para makipagkita kay Maharlika. Nung kikitain daw, according to Kaloy Roy ng Bagong Lipunan, kikitain daw sana nila yung general na yun. Kaso na may tinanong daw si Maharlika na kaibigan, mapagkakatiwalaan ba ang general na yan na kikitain namin? So nung sinabi daw ng kaibigan ni Maharlika na parang no comment or secret, so kaya hindi nila kinita. Mabuti na lang. Kaya Miss Maharlika at Kaloy Roy, mag-ingat po kayo. Iyan, no, dahil nga siyempre kayo ay nagsisiwalat. Yung mga malalaki na kasi ang kanilang mga subscriber, views, etc. Kaya yun, pinag-iinitan sila ngayon. Kaya unti-unti na talaga lumilitaw ngayon na batas militar na siguro. Hindi natin alam. Baka magkatotoo yun, no? Kung anong ginawa ni Marcos Sr. noon, batas militar, which is para sa akin, okay yun. Dati kay Marcos Sr. dahil hindi tayo nagiging komunistang bansa ngayon. Pero kung magpatupad si PBBM ng batas militar dahil sila ay bubusalan nila yung mga media, gaya ng ginawa ng kanyang tatay noon, abay hindi po yun maganda. Isa tayong democratic country. May kalayaan. Although mayroong tawag dito, may hangganan ang pagsasalita mo or bilang ikaw isang kritiko, pwede na ipasyukti mo yung tao. Ayaw ninyo malantad ang inyong mga kababuyan kahayupang ginawa sa taong bayan, gumawa kayo ng mabuti para purihin kayo. Hindi yung gusto ninyo siguro, yung nasa gobyerno ngayon, nagnakaw na nga sila ng baboy sa taong bayan, dog food na yung kinakain at gusto siguro nila purihin pa sila. Gusto siguro nila papalakpakan pa sila dahil the best ang administrasyon ngayon. Gusto nila, kay Maharlika, ayaw isiwalat ang kanilang mga ginagawang katarantaduhan sa bayan nating pinakamamahal na Pilipinas. Hindi naman natin, sino ba yung bumoto kay kay Bongbong Marcos ng eleksyon? Para lumubog ang bansa. Bumoto ba? May bumoto ba kay BBM para ilubog ang bansa? Wala po, mga kababayan. Bumoto po tayo sa pag-asa na maibangon po niya tayo sa kahirapan. Hindi naman natin hangad na mga pobre na yumaman or magkaroon tayo ng Talano Gold.
iba siguro, nag-ambisyon ng Talano Gold ni PBBM. Dahil yun naman kasi ang ginagawa ni Sangkay dyan eh. Nagyabang sa Talano Gold, silang dalawa ni Dante Maravillas. Na kapag daw si Bongbong Marcos magiging presidente, babayaran ni Bongbong Marcos at ni Madam Imelda ang utang ng Pilipinas at sa pamamagitan ng ginto. At may sobra pa nga daw na pira dyan eh. Ano nangyari ngayon? Isang taon na mahigit si PBBM bilang presidente na nakaupo na, bakit hindi binayaran ang utang sa pamamagitan ng Talano Gold at bakit mas nadagdagan pa ang utang at ayon sa mga eksperto, mga economics sa iba't mga ekonomista, kapag hanggang 2028 daw si PBBM matapos niya ang kanyang termino, aabot daw sa around 21 or 22 trillion pesos ang utang ng Pinas. Saan Sangkay Janjan at Dante Maravillas ang Talano Gold na sinasabi ninyo na hanggang ngayon meron pa rin pong nabobodol. Although hindi na si Dante Maravillas ngayon at si Sangkay Janjan nagsasabi ng talano-talano na yun. Ibang mga vloggers na na-fact check pa nga si Idlinggaw dyan eh. News 5. Na umabot po mga kababayan, 300,000 ang views na uto dahil yung national ID daw na yan, doon daw tawag dito, doon daw itatransfer. Kung sino daw yung isang Pilipino na mayroong national ID, doon daw i-transfer ang ginto. Ano transfer doon sa national ID? Hindi naman yun bank account. Dami na uto, mga kababayan. So yun, si Maharlika, mag-ingat po ikaw, Miss Maharlika, sa US at ikaw, Kaloy Roy, at huwag basta-bastang magtitiwala, maglabas-labas, mag-live, no? Kasi baka mamaya, hindi natin alam, si Mendoza, kaya nga niyang magpadala dyan. Gumastos ng pira ng taong bayan para magpadala ng isang general. Para ikaw ay ipaganyan, papirsilapid. No? Kaya din nilang magbayad ng mga tao dyan na magaling sa computer kung ititrace ka kung saan ka nakatira. So, yun. Ingat-ingat po. So, mabuti na lang po mga kababayan. Salamat po tayo. Hindi po natuloy kung anumang masamang balak ng general na yon na pinadala ni Mendoza sa Amerika para sabi nga nila, baka ipapirsilapid sila. No? Buti na lang po. Hindi ninyo kinita. At may taong napakapagsabi na yun. Hindi mapapagkatiwalaan kung sino ka mang general ka, nakakahiya ka. Sumusunod ka sa utos ng isang tao na hindi naman halal ng taong bayan. Tapos, sama-sama pa ang pakay mo. Yung ganitong klaseng tao. Sa ngalan ng pira ba? Ito bang general na ito? Napilitan kaya ito? Sumunod? Kasi baka kung hindi niya sundin ang inutos ni Mendoza, baka mawalan siya po ng pensyon. Yun, siguro pinangtakot dyan. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Stay safe. God bless. Bye-bye.